When the Lord gives us commands, it is always for our sake. It is not for Him. If God says, love me above all, that's the first commandment. It is not for His kaartehan ng Diyos. No, it is always for our sake. And we have been singing that, no? Yan yung kanta natin, no? It's for me. The Lord loves you so much. Kaya pag umutos ang Diyos, kasi mahal ka niya. Sino sa inyo nagpa-doktor na? Taas ang kamay. Pumunta na kayo sa doktor kasi nagkasakit kayo. Sinabihan ba kayo ng doktor na bawal kainin to? Huwag mong kakainin. Sinabihan na kayo, kunyari, sumakit tiyan mo, o huwag kang kakain ng oily, di ba? Alam niyo, pag kayo sinabihan ng doktor na bawal, ang ibig sabihin nun, may pag-asa pa kayong gumaling. Kaya pag sinabi ng doktor sa'yo, pakainin nyo na yan kahit anong gusto. Kabahan na kayo. Naintindihan nyo? Diba? Pakainin mo na kahit anong gusto. Sabihin sa pamilya mo, ay kabahan ka na. Kaya ang Diyos nagbibigay ng commands, nagbibigay ng rules. Oh, ganito. Bakit? It's for your sake. Pag walang rules, wala siyang kasing pakialam sa atin. Meron. Mahal na mahal tayo. Kaya, the Lord will teach us so many things when you start reading Scripture. But it is all for our sake, to give glory to Him. Hindi ho swapang ang Diyos. Hindi siya selfish na you have to worship me alone, walang iba. It is for our sake, because if you worship something else, somebody else, it will destroy you. It is all for your sake. So follow Him. Tapikin mo yung dalawang katabi mo, sabi mo sa kanya, follow Him. Follow Him. Follow Him. And today, we're going to listen to the Lord. Let us follow Him. Amen? Let's pray our favorite prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's gifts. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. One big message of this talk is this: put your money under God's rule. Our series is entitled More Than Enough. This is our brand new series. 4 na linggo po natin pag-uusapan ang talk na ito, ha? More than enough. Sabihin mo nga, more than enough. Because whether we like it or not, we are going to talk about money, because money is part of our lives. And we have needs, we also have wants. Kaya itong talk 1, we are going to try to capture God's vision for money. Ano ba ang tingin ng Diyos sa pera? Ano ba? Yan ang talk 1. Yan ang pag-uusapan natin. Kaya maganda rin, tanungin natin ang sarili natin, do I see money as God sees money? Or do I see money as the world sees it? Paano ko tingnan ang salapi? Paano ko tingnan ang wealth ko? Ito ba ay kung paano tingnan ng Diyos? O kung paano ang mundo, ang kalaban ng Diyos, tingnan ito. The goal of our series is this: to realign your money perspective with God's vision for money. Kailangan align. And if that alignment happens, miracles will happen in your life. Magugulat kayo. Pag tama na ang pananaw ninyo sa wealth, sa salapi, makikita nyo, bumukas ang mga oportunidad sa buhay ko kasi tama na tayo.
So taking on God's vision for money will transform your relationship with money and with your life. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Can you read with me? Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Do not store up treasures for yourselves on earth, where they will be destroyed by moth and rust, and where thieves break in and steal. Rather, store up treasure for yourselves in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves cannot break in and steal. For where your treasure is, there will your heart also be. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, teach me today. You are going to tell me so many things. I will follow you. Why? For my sake and for your glory. And I know I am going to bring home your miracles in your name. In Jesus' mighty name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Habang umuupo kayo, sabihin niyo sa katabi niyo, God will speak to you today. Napakagandang umpisahan ng taong ito sa ating feast with the money series, okay? Financial series. So, there is a big question. Does money buy happiness? Pag-isipan niyo, ha? Sumasaya ka ba pag meron kang pera? Yan. Lahat ng sagot, yes. Very good. So let me explain this, the answer to you. Look at the screen, everybody. There is a United Nations World Happiness Report 2024. Lumabas. Pero the survey happened mga a few months before 2024. Ano yan? Ito po ang lumabas. Sa mga countries na pinakamasaya ay itong mga ito. Finland, Denmark, Iceland, Sweden, Israel, Netherlands, Norway, Switzerland, Luxembourg, Australia. Yan. Pero ito, before the Israel war, yung survey na ginawa. Ewan ko ngayon kung masaya pa sila, ha? Tapos ito, tingnan niyo yung mga bansang ito, mga kapatid, hindi naman sa pagyayabang, but I frequent them. Dinadaan-daanan ko po yan. Ganun talaga pag taga-better living. Ha? Yan ang mga kalye dun sa amin. Dinadaanan ko talaga yan. Taga-better living ho ako. Ha? Tapos, tingnan nyo yung listahan ng top 10. Bakit wala ang Pilipinas? Di ba tayo ang pinakamasayang mga tao sa mundo? Di ba? Do you agree? Ay, ang saya-saya natin. Kung ano-anong kalamidad, dami nating memes. May nangyaring hindi maganda, nakakapagpatawa tayo. Dapat tayo ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Bakit? Kahit tuyo lang ang ulam natin, masaya tayo. Di ba? Tuyo lang ang ulam. Yung iba pa nga, kaya nating gawing seahorse ang mga tuyo. Ang galing. Seahorse ang pagkain ko. Di ba? Dapat tayo, pero alam niyo dun sa survey, kung pang ilan tayo? 53 ang Pilipinas. 53rd line tayo na pinakamasayang tao sa mundo. Talaga, pero alam nyo, good na ito. Kasi a 1 year before, nagkaroon din sila ng survey, number 76 tayo. Mas sumaya na tayo bigla. Grabe. So ang tanong, does money buy happiness? Bakit? Kasi yung mga bansang number 1 to 10, mayayaman yung bansang yan. Tapos tayo, hindi naman tayo mayaman. Nandun tayo sa bandang likod. So pag tiningnan mo yung survey, parang nga naman. Tama naman, no? Di ba? Pag sweldo, sino sa inyo masaya? Taas ang kamay. Oh, ayan, ang mga mukhang pera. Hindi, biro lang. Does money buy happiness? Oh, let me introduce you to this man. Si Daniel Kahneman. He's a Nobel Prize winner economist. And he had an extensive survey
done with thousands of people. So si Daniel noticed that when people are very poor, any increase in income thus increase their happiness. Yung mga taong mahirap, pag nabigyan mo ng konting pera, sumasaya. Pag tumaas ang sweldo, ang saya. Ganun. So kung walang pagkain sa hapagkainan, tapos nabigyan ng pagkain, sumasaya. Pag ang mga tao ay hindi maganda ang bahay, tapos napag-ayos yung bahay, sumasaya. No? Yung ganun, money buys happiness. Kasi may pera. Kaya lang, meron siyang nakita pang isa dun sa survey niya. This is what he found out. I want you to listen because this is very, very important. Huh? He found out that this is true only until a certain point. Until a certain point. Back in 2010, based on U.S. standard of living, that certain point is $75,000 a year. Pakita natin tong graph na to. Pag umabot na raw ang tao sa ganyang yaman, $75,000 a year ang kinikita niya, yung kasiyahan daw niya, hindi na masyadong tumataas. Konti na lang ang taas niya. Pag nagkakaroon pa siya ng pera, kahit hindi na $75,000, umabot na siya na kunyari $125,000 a year, ay, konting saya na lang yan. Kahit $500,000 a year na kinikita niya, konting saya lang ang tinaas. Yun ang nakita niya. Kasi ang sinurvey niya, hindi naman may hirap lang. Lahat. At yan ang sabi niya, no? If people kept increasing their money, there will be very little growth in happiness. So when your basic needs are met and you are comfortable, ito ang kanyang survey at study. Money does not buy happiness anymore. After that point, ito na yung kayamanan mo, meron ka nito every year. Alam niyo, ang nagpapasaya na lang talaga sa tao, hindi na pera. Simple things like spending time with your friends, with your family, being grateful for blessings. Grabing study yan. Kaya, okay, tama. Money can buy happiness, but to a certain point. Ngayon, pag mayroon na, komportable na ang buhay, hindi na raw yun ang tunay na napagpapasaya. So, tingnan natin yung buhay natin, no? Pagnilayan natin. That is why I would really like to emphasize this. You need to put your money under God's rule. Our message for today has two parts. The problem of money and the purpose of money. Let's talk about the problem of money. Young people, sino rito mga young people? Raise your hand. Young people. Yan, ang daming mga sinungaling. Ha? Okay, young people. You need to listen kasi gusto namin, bata pa lang kayo, alam nyo na ang katotohanan ito, ha? Can you look at the screen, everybody? Is this correct? Money is the root of all evil. Is this correct? Wrong. It is wrong. The Bible did not say money is the root of all evil. Hindi porket may pera ka, masama ka. Hindi ho totoo yun. Hindi porket mayaman, masama. Okay? Kasi kung masama yun, masama pala ako. Ha? Diba? This is wrong. Money is not the root of all evil. Let's go to where it is really said in Scripture. In 1 Timothy chapter 6, verse 10, ito po ang sabi, the love of money is the root of all evils, and their desire for it. And then continue, tingnan nyo, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many serious wounds. So what is this saying? The problem is not money itself, hindi, but our disordered love for money. Then the problem is really what? It's not the morality of money, but the morality of our hearts. Doon nagkakaproblema. Hindi yung pera, kundi yung puso at tingin doon sa pera. Kaya ang tanong, do I worship money? Or do I worship God
and use money to serve Him? If my heart is aligned with the Lord's heart, then my money can be a source of great good. You get this? Pag tama yung alignment yun ni Lord, yung kayamanan mo, kahit napakadami, ay ikabubuti mo yan. Kaya ito kasi ang problema ho. When we accumulate wealth, we are tempted to be selfish. Hindi lang yan sa mayayaman, pati yan sa mga walang pera. Pag nagkapera, selfish ka agad. Naalala ko may viral na lumalabas eh. Alam niyo ang sabi dun sa message, ito pakinggan niyo mabuti, viral ito eh, sabi niya ganyan. Gusto mo bang magkapera? Nakakatanggap kayo ng ganyan? Di ba? Gusto mo bang magkapera? Alam mo, ang susunod doon, just text, penge. Just text, penge. Space, pera. Then send to your nanay. Namura ka na, may libreng batok pa. When we accumulate wealth, we are tempted to be selfish. Naalala ko yung tatlong magkaibigan, si Juan, si Mario, at si Pedro. Alam nyo, may nakita silang lampara. Kiniskis nila at lumabas isang genie. At sabi ng genie, bibigyan ko kayo ng tag-isa-isang kahilingan. Unsaya nilang tatlo magkakaibigan. So ang unang sumagot ng kahilingan ako, sabi ni Pedro, gusto kong maging mayaman. Bigyan mo ako ng pera at limpak-limpak na salapi. Boom! Biglang ang dami niyang pera. Si Mario naman, ako, gusto kong maging makapangyarihan. Boom! Natupad. Makapangyarihan siya bigla. Si Juan, sabi niya, ako, simple lang. Gusto ko si Mario at si Pedro maging alipin ko. Boom! Natupad! When we accumulate wealth, we are tempted to be selfish. Walang biro, ang dami hong gaaway dahil sa pera. Dami? Mag-asawa, nag-aaway sa pera. Mga dating magkaibigan, business partners, nag-aaway sa pera. Magkakapatid, nag-aaway sa pera. Kaya tama ang sinabi ni St. Paul. Tingnan niyo. For some have wandered away from the faith and pierced themselves with many serious wounds. So many people are wounded today because of their desire for money. What is love for money? Yan ang tanong. Paano ko malalaman na I have love for money? Ito na. The Bible has a word for it. And this is the word. Ready? Read it. Go. Greed. Greed. That is the word. The love for money is greed. What is greed? Greed is the disordered love of money and the disordered dependence on material things. In Luke chapter 12, verse 15, watch out. Be in your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Ganda ng salita ng Diyos. Be on guard. Sabihin nyo nga, be on guard. Bakit niya sinabing be on guard? Listen, because greed sneaks up on us. Madalas hindi natin alam na greedy na pala tayo. Why? Greed is sneaky for two reasons. Number one is this. It is so easy to justify greed as taking care of myself. Para naman alagaan ko ang sarili ko. Diba? Because we are all genetically wired for self-preservation. Tayong lahat yan. Palagi natin sinasabi, this is not greed. Hindi to kasakiman. This is just meeting my own needs, even if we are stepping on others. Second, it is so easy to point to more greedy people than yourself. Ako? Hindi ako sakim. Wala nga akong pera eh. Dapat akong binibigyan. Sila ang kumukuha ng pera eh. Di ba? Pag kinukumpira mo na ang sarili mo doon sa ibang tao, nakakalusot yung greediness natin. Greed sneaks up on us. But if you look at the definition of greed, ano sabi? The disordered love of money and the disordered dependence on material things, then all of us
are guilty. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, guilty. Hi. You want proof? I'll give you proof. After the feast, pag uwi ninyo sa bahay, pumunta ho kayo sa mga closets, drawers, and cabinets nyo. Buksan nyo. And you will see a lot of stuff. Napakadami. Pag uwi nyo mamaya, please do this simple activity. Nakangiti ka dapat. Pupunta ka sa inyong closet. Ilalagyan ng damit, cabinet. Buksan mo. Pagbukas mong ganyan, in front of you will be piles of clutter. Ang dami yan. Pagbukas mong ganyan, basahin mo ulit yung passage natin. Do not store up treasures for yourselves on earth. Naangiti ka pa eh. Where they will be destroyed by moth and rust, and where thieves break in and steal. Subukan nyo lang. And while observing your pile of clutter, I want you to ask 3 soul-liberating questions. Number 1, tingnan nyo yung tanong. Are there things here that I have not used for a year? Anong mga bagay dito hindi ko na ginagamit ng buong taon? Alam ko meron diyang isa na talagang gustong o dalawa na talagang bata ka pa, ginagamit mo na yan. High school ka pa lang, yung pa rin. Nandun pa rin yung damit na yon. 63 ka na ngayon. Diba? Paborito mo yan eh. Diba? Alam ko yan. Pero itong tanong, may mga nandun ba na 1 taon mo nang hindi nakikita? Pangalawang tanong, how can I sell it or give it to someone else who can enjoy it? And number 3, how can I stop buying things and get my happiness elsewhere? Tayo kasi pagka nakabili, masaya tayo eh. Totoo naman yan, pero sandali lang yung kaligayahan. Tapos ngayon, lahat ng nagpasaya sa atin ng sandali, tambak na. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, tambak. Tambak na. Napakadami. Hay, daming damit. Ako, aaminin ko sa inyo, dami kong damit. Hindi ko naman sinusuot sabay-sabay yan. Yung mga kasama namin sa bahay, niregaluhan ako. Wow, sabi ko, wow, thank you. Niregaluhan nila ako. Alam niyo kung anong regalo nila? Isa sa mga regalo nila, napakadaming hanger. Alam mo na kagad, di ba? Kasi sila naglalabat na mamalansya. No? Daming damit. Kaya itong sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa inyo, sa akin din ito. Kaya ang ginawa ko, nag-shopping ako 2 days ago. Ha? Bakit? Para palitan na itong mga iba, ibigay na natin. Di ba? Bakit? Tama na. Because the Bible warned us in Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. You know, it is very, very easy to criticize Imelda Marcos for having 3,000 shoes. Naalala niyo ba yun? 3,000 sapatos si Imelda. It is easy, but my question is this, how many shoes do you have? Sinong meron dito 10 pairs pataas? Taas ang kamay, huwag mahiya. 10 pairs. O, tinan mo, nagkahiyaan na. Parang, bakit? Diba? Mamaya tingnan nyo, napakadami yung sapatos. Itong tanong ko, sino sa inyo ang nagsusuot ng sapatos na lahat ng yan sabay-sabay? Isa-isa lang, diba? Ito lang muna, ito lang muna, ito lang muna. Ang dali ituro yung iba. Sila, hindi ako. Pero pag minulat mo mata mo, o nga, because greed is sneaky. Si Brother Bo, nung ginagawa itong talk na to, ginagawa namin, binulungan ako. Sabi niya, brother, na-shock ako. Ay, bakit? I wrote 2 best-selling books on Simplify. Sabi niya, 2 libro. Ang libro ko, Simplify. Best-selling itong 2 libro. Part 1, Part 2. Best-selling books. Shock na shock ako. Sabi ko, bakit? Nalaman ko, I have 16 pairs of shoes. Imagine. Sumulat siya ng Simplify. Ang sapatos niya, 16.
Greed is sneaky, sabi niya sa akin. Sabi ko, actually, greed is sneakers. Huh? It's sneakers. Kaya minsan akala natin hindi tayo greedy. Kaya the Lord is opening our eyes in this talk, telling us, oh, tingnan mo, bakit? Kasi ayaw natin bitawan. Hindi tayo dito nakatira, mga kapatid. Hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Sige na, lahat tayo, hawakan mo. Sabi mo sa kanya, hinay-hinay ka lang. Hindi pa tapos, umpisa pa lang yan. Hinay-hinay ka lang. Yanigin mo siya. Alam niya yung ibig sabihin, hinay-hinay sa pag-accumulate ng bagay, no? Tapos tingnan mo siya, sabi mo, kasi mamamatay ka rin. Detachment is teaching us to die slowly. Dahan-dahan na mamatay. That is detachment. I'm not saying don't buy things, ha? Kaya lang baka too much. Napakadami. Alam niyo, nung pandemic, walang biro. Pumupunta ako doon sa mga sapatos ko. Hindi naman ako maraming sapatos. Hindi ako masyado mahilig sa sapatos, eh. Kinakausap ko sila, yung sapatos ko nung pandemic. Sabi ko, huy, hindi ko kayo masuot, ha? Pero buhay pa ako. Di ba, hindi ka kasi nakakalabas, di ba? So, hindi mo sila sinusuot. It's dying to oneself. And greed, again, is very, very sneaky. Nakakalusot yan. You know, one day, a reporter asked my very good friend, John. Si John Rockefeller. Yan ang pinakamayaman ng noong araw. Siya ang pinakamayaman sa buong mundo. And he was asked, how much money is enough? You know what John Rockefeller answered? Just a little bit more. Grabe, no? Which is very true. Totoo sa atin yan, umaamin tayo. Pag may pera ka, parang pwede pa naman dagdagan to. Diba? This is not only a problem of the rich or the poor. This is a problem of every human being on the planet because greed is a temptation. That's the problem of money. The purpose of money, ito ngayon. Ito ang gusto kong pag-usapan. What is the purpose of money? Ano ba talaga ang purpose ng pera? Matthew 6, it says, rather, store up treasure for yourselves in heaven. Doon ka mag-imbak sa langit, where neither moth nor rust destroys and where thieves cannot break in and steal. For where your treasure is, there will your heart also be. Huh? The purpose of money is to be stored in heaven? Heaven is a future place where we will all go after our death. Tama ho yun. Totoo yun. But it is partly true. Meron pang isang katotohanan. Okay, let's do a little Bible study. Sabihin nyo nga, heaven. When you are reading the Gospel of Matthew, once you read the word heaven, ang ibig sabihin ng heaven, you need to replace the word heaven with the phrase, the kingdom of God. Sabihin nyo nga, kingdom of God. Sa Tagalog ng kingdom of God, ang ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos, kung saan bida ang Panginoon. Kung saan siya ang nangunguna. Yun ang ibig sabihin. So pag binasa nyo ang Matthew at lumabas yung salitang heaven, kingdom of God ang palitan nyo. Ang ibig sabihin niyan, paghahari ng Diyos. Sapagat si Matthew, that is what he meant. So if you read that again, what is Matthew saying? The kingdom of God is not just the future place we will go. It is the place where God rules, which starts here and now. On planet Earth. So when Jesus said, store up treasures in heaven, He is saying these things. Put your money and material things under God's rule and let His will be done. Sabi mo sa katabi mo, let God's will be done. So, titingnan natin ang mga kayamanan natin. Lahat yan. At anong tatanungin natin, Lord, anong gusto niyong gawin ko dito? Yun ang ginagawa dyan. Ha? Let me give you a hint of how God will answer us. God wants you
to be generous. He wants you to be generous. Why? For your sake. Because greed and generosity cannot coexist. Hindi ho pwedeng sabayan. Sakim ka at mapagbigay ka. Hindi pwede. Isa lang ang mamumuno dyan. And if you've noticed, we actually find more joy being generous than being greedy. Kasi yung mga greedy, tingnan nyo ako ha, pag kumuha yan, natatakot yan mawala tong hawak niya. Baka may umagaw sa akin. Baka mawala ito. Baka maubos. Pero yung nagbibigay, parang saya. Tanong, itong Pasko, sino sa inyo nang bigay ng regalo? Kahit kanino, taas ang kamay. You have given a gift. Taas lang po, wag bababa. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka hindi nagtaas ng kamay. Wow! Wala kang binigyan. Ito ang tanong. Kunyari, Christmas party or birthday ng isang tao, inimbita ka, bumili ka ng regalo, worth 500 pesos. Ganda ng balot mo. Tapos dumating ka sa party niya. Happy birthday! Binigay mo yung regalo mo. Ito ang tanong. Masaya ka ba o malungkot? Masaya. Second question. Nung binigay mo yung regalo, nawalan ka ba o hindi? Nawalan ka. Magkanong nawala? 500 pesos. Masaya ka ba o malungkot? Di ba? Nung nagbigay ka, ang saya mo. Meron ba sa inyo nung nagbigay ng regalo? Ito, sayang. 500. Tapos yung handaan niya, ano pa? Biskwit lang. Ano ba naman ito? 500 binayad ko, biskwit lang pinakain. Nang hinayang ba kayo? Di ba tayong lahat yung nagbigay? Ang saya mo, lalo na nung binuksan niya. Tapos tinignan niya, uy, bagay na bagay sa akin to. Tingnan mo yung joy mo. Lalo na kung ano, uy, yung binigay lang sa akin. Ano lang yun eh. Binalot ko lang, binigay ko eh. Ang saya mo, yes. May gumamit din. 3 years ko nang hawak yan eh. Di ba? yung niregalo mo, nagamit. Lalo na yung nagbibigay ng mga damit. Bubuksan, tapos nung ginanon, uy, kasya! Tingnan mo yung joy mo. Ay, ang mahal nung ginastos mo nun ha. You see what generosity can do? It makes you very happy for your sake. Kaya si Lord, anong sabi niya? Let it be under my rule. Why? It's for your sake. Di naman kailangan ni Lord pera natin, yaman-yaman niya eh. But it's for our sake. That is why the Lord wants you to look at your wealth the way He looks at them. Merong isang pulubi, araw-araw nanghihingi dito sa bahay na ito. Si Mrs. lalabas. Yung mga niluto ni Mrs. papakain niya sa pulubing ito. Kakain. Ilang araw ito nangyari. And then isang araw, kumakatok yung pulubi. Alam mo, sabi ng Mrs. sa mister niya, wag mong anuhin yung pulubi na yan. Hindi ko napapakainin yan. Biro mo, araw-araw niya pinapakain. Galit si Mrs. ngayon. Wag mong papakainin yan. Ang kapal ng mukha niya. So nagulat yung mister, bakit? Araw-araw mo pinapakain, tapos galit ka sa kanya. Ano ba ginawa niya sa iyo? Araw-araw ko nga pinapakain niya ng luto ko, tapos kahapon, binigyan niya ako ng libro. So nagulat yung mister, libro? Ba't galit ka? Ikaw pa nga nabigyan ng libro. Anong libro ba binigay sa iyo? Sabi ng misis, cookbook. Di ba? Nangihingi. Hindi siguro masarap magluto. So binigyan ng pulubi, magluto ka na masarap. Nakikihingi na nga lang ako, di pa masarap. Di ba? Be generous. Tapikin niyo yung katabi niya, sabi mo, be generous. Let's all stand, brothers and sisters. Last feast, last year, after our last feast, we had our Christmas party here kasi wala yung feast, PM session. Wala na silang feast, tayo na lang meron. And we rented this place already, sayang. So nag-decide kami, dito tayo mag-Christmas party. So there were 300 plus servants here. Tapos naka-costume kami, saya-saya, tuwa-tuwa. Tapos alam nyo, nakakatuwa.
Ang dami hong nag-donate ng mga prizes. Sobra. Talagang people were really generous donating prizes. Habang nagpaparaffle kami, may nagme-message pa, I will donate like this. So nadadagdagan yung raffle, pero may mga grand prize na talaga. At alam nyo kung ano yung grand prize? Isang TV na kasama yung mga subwoofer speakers. So 3 balot ho yan. Yun ang grand prize. Tapos, ang MC natin, si Helene, my daughter, at saka si Kid. Si Kid ay isang singles lead head natin. Nag-ano yan, minsan umaakit yan dito, nag-announce, no? So silang dalawa ang MC at si Melanie pa, may 3 sila. Pero si Helene at si Kid, itong dalawa, excited sila dun sa mga raffles, no? Ipamimigay. Eto na. Ako ang pinabunot ng winner. Alam niyo, pag bunot ko, isang ganun pa lang, wala yung tao, umalis na. So, hindi nanalo. Bunot ako ulit. Hindi to pwedeng manalo. Bakit? Siya yung nagdo-donate ng lahat ng ito. No? Tapos umalis na rin. So, tinabi ko na. Yung pangatlo. Alam niyo, pag bunot ko, pag ganyan ko, in-announce ko yung winner. Lahat ng tao naghahanap kung sino yung winner. Kasi yung pangalan niya, his real name, Emmanuel Chavez. Tahimik kaming lahat, pero may isang sumisigaw-sigaw, yung MC. Nandito ka ba? Wala pa, no? Si Kid, mamaya darating. Asa ka na? Ayan, si Kid. Emmanuel Chavez, sigaw siya ng sigaw, that's me! Alam niyo ba't ang saya niya? Kasi the whole time, kinikwento nila sa akin ni Helene, dinadasalan niya yung TV at saka I need this, gano'n, itong speaker. Niyayakap niya, pinipicturean ni Helene bago mag-umpisa ang party. Talagang kiniklaim na niya na sa kanya. So imagine mo, 2 hindi nanalo, tapos siya yung pangatlo. Tapos nung nanalo, ang saya-saya niya. Lahat kami malungkot. No, pero siya, ang saya niya. Ganyan. Tapos sinabi niya, alam niyo, kanina ko pa ito pinagdadasal, kailangan ko talaga itong subwoofer speakers na to. Pero, sabi niya ganyan, yung TV, hindi ko siya kailangan. Kaya i-wave ko yung TV para i-donate kung magpa-raffle pa tayo ng isa. Ay, kagulo na lahat. Wow! Ang saya. Imagine that. Basta yung speaker ang gusto niya yun na kinuha niya. Pinaraffle pa yung isang TV. So may ibang nanalo. Nung sinabi to ni Kid, yung nanay niya si Tris, very, very proud. Ang saya-saya ni Mami. Sobra. Pero yung daddy, si Glenn, umiiyak. Sayang! Di ba? TV ko na. Hindi, binibiro ko lang sila. Pero grabe, they were very, very happy. Bakit? Kid won, but he gave it up. Nakuha niya yung gusto niya, pinaraffle pa yung isa, may isa pang sumaya. Bakit? Si Kid, minana lang naman niya sa mga magulang niya who are very, very generous. And they know this truth. What is this truth? This family knows this truth, that we were created in the image of a generous God. Alam nila yan. And what does it mean? It means that the more generous we become, the more we become like God, like Jesus. The more generous we become, the more we become who God made us to be. We were created in the image and likeness of God, and God is so generous. If you don't believe me, God is generous. Look at Jesus on the cross. That is generosity at its finest. Ay, grabe. Binigay na ang buong buhay. Ano pa kaya? Kaya the Lord is telling us, trust me, put your money under my rule. You ask me what to do, and I'll guide you, and you will be happier more often. Young people who are here, you need to listen to me because you need to know this as young as you are. Para hanggang tumanda kayo, you open yourself
to God's blessings in your life. Kami mga matatanda, ngayon lang namin siguro natutunan ito, pero kayo, bata pa lang alam nyo na kagad. At pag alam nyo ito, magugulat kayo. Yung mga oportunidad sa buhay nyo, nagbubukasan na lang, ikaw na namimili. Bakit? Kasi kahit anong opportunity na bumukas na pagpapala, ang tanong mo, Lord, saan mo ako gusto dyan pumunta? Anong gusto mong yakapin ko dyan? Bakit? Ikaw naman ang bide. Put your money, your wealth, your life. If you can put your money under God's rule, your money is not even part of you. Meron ba sa inyo rito ang pera niya nakadikit sa balat niya? Wala. Ang pera ay nasa wallet na nakahiwalay sa iyo. Kung yung nakahiwalay sa iyo, hindi mo kayang ibigay sa Diyos at sabihin, Lord, ikaw bida dyan. You cannot even say to God, Lord, I will give you my time. I will give you my talent. Because your time, your talent is you. Kaya the Lord is training us. Itong nakahiwalay sa iyo na mahalaga sa iyo. Kung kaya mong ibigay yan, kakayanin mo rin yung nakadikit sa iyo. It is for our sake. So please listen to Him. Close your eyes, bow down your head. God is here. He loves you. That is why He wants to encourage you. Lord, thank you so much for your word. Help me. Tulungan niyo ako na hindi maisahan ng greed. Sapagkat napakadami, napakalakas ng temptasyon to be greedy. But today, Lord, you are going to liberate me. Set me free so that I could truly say yes to you. And under your rule, I will give not just my wealth, my money, I will give my life and my heart to you. Use me, O Father. Bless me today so I can be a blessing to many. Lord, I pray for my brothers and sisters. You complete your message to them, O Lord. When they get home, pag-uwi nila, patuloy niyo silang kausapin para maayos lahat ang kanilang buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. I bless you. I worship you. Let's worship God. God is here.